Pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. Natauhan ako, nagulat ako You know? para sa institusyon na ito. So, may attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Yan, sila umiikot minuto ang kakalas sa ating grupo. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Judas. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Why is Trillian is the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong. Dadagan ang News Update. Alright, so nagbabalik ko tayo mga kabitaan. Nakakatakot to yung mga pangyayari itong nakarang araw mga kabitaan dahil nga po itong lalo na Lunes nitong Lunes. Dahil nga po akala ho natin na magpalit ulo na naman ho mga kabaitaan. Hindi ho sila nagtagumpay dahil ang kasamaan wala ho talagang puwang sa kabutihan. At itong si Zubiri, nakikita ho natin yung kanyang pagiging orokan ho dito mga kabalitaan. At ito naman hong investigasyon ho ng PNP ay napaka-bias din ho mga kabalitaan. Mantakin nyo po may mga parang konklusyon na bawal daw ang mag-warning shots. Yan ho ba nakasaad ho sa 11 General Orders? Always on alert while observing everything mga kabaitan. So alerto ho itong mga usaa dahil karapatan ho nilang protektahan ho yung mga tao na nasa loob ng Senado. Dahil yung nakikita ho nilang posibleng magdudulot ho ng malaking problema ay yung mga tao na nasa kabilang gusali ho ng GSIS. Na yun po yung lagusan papunta ho sa loob ng Senado na pinipilit ho nilang binubuksan. Ngayon, kung ikaw naman ho sa pwesto, anong gagawin mo? Tatanga-tanga ka lang mo dyan? Titingnan mo lang ba ho dyan? Paano pag nabuksan? At agad kayong paputukan. So baka ikaw na naman yung madadali ho nun mga kabalitaan. Kaya yung ginawa ho dito ni Usaa, itong si Mao, General Mao, ay bilibo ako dito mga kabalitaan, saludo ho tayo sa kanya. Dahil di niya po iniisip yung kanyang kapakanan, yung sarili. Iniisip niya po yung karamihan na mga nasa loob ho ng Senado. At itong namang hong hepe ho ng ating pambansang pulisya ay talagang piniktusan ho dito ni attorney. Isa pang abogado, isa pang senador at SP mga kabitaan, Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi kumbinsido si Senate President Alan Peter Cayetano na humingi ng security ang Government Service Insurance System o GSIS sa National Bureau of Investigation kaya nagkaroon ng NBI agents sa kanilang gusali noong May 13. Iginit ni Cayetano na sinadya ang pag-deploy ng mga tauhan ng NBI sa GSIS building noong malaman anya na nasa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dagdag pa nito, dapat patunayan ng NBI na nagkataon lang ang deployment ng kanilang agents sa Senado at GSIS nang mangyari ang gulo noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandiyan si Bato ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? Ayon pa kay SP Cayetano, masyadong delikado ang naging pahayag ng Philippine National Police sa isyu kung saan sinabi na mga ito na bawal ang warning shots alinsunod sa police operational procedures. Kinwestiyon ng mambabatas na kung sakaling mangyari ang kalintulad na insidente sa Malacanang o Korte Suprema, masama ba niya ang mag-warning shots? Pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inutusan kayo. Alam nyo guys, isa lang kung masasabi ko dito sa nagipayago ng hepe ng ating pambansang pulisya, ito ay may bias na ho mga kabalitaan. So wag na ho nating asahan pa na yung magiging investigasyon ho ng pambansang pulisya ho. Itong si Nartates ba yun or ano ba apelyido nun mga kabaitan, Ilocano din yun napapabor ho sa Senado. Papabor ho ito sa kanilang mga kalyado dyan sa labas. Dahil sabi ng karamihan na lahat ng mga department heads, lahat ng mga nasa mataas na posisyon sa Buboy administration ay sigurado na ho, sigurado na ho na nalawga na
ng maleta mga kabaitaan. Yun po yung sigaw ng mga kababayan ho natin. Kaya nga po, anong sabi ho ng mga kapatid nating Muslim? Dahil ayaw na ho nila talaga ang pamamahala ho ng ating gobyerno. Huwag niyong gisingin ang mga tulog na mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front. So yun po ay isang mabigat na mensahe. Kung hayaan ho natin mga kabaitaan na mananaigo itong mga kasamaang individual na kaalyado ni Bobo M, baka wala na ho tayong papuntahan mga kabalitaan. Baka magkakagyera na ho ito. Kasi yung mensahe ng MILF ay nakakatakot ho yun mga kabalitaan. Yun po ay isang babalaho sa administrasyong ito mga kabalitaan. So ganun din po ang ginawa ho ni Senate President Peter Cayetano na binabalaan ho tayong mga mamamayan. Alam na ho yung ibig sabihin ho nito. Kasi yung resulta ho, hindi pa nga nagkaroon ng resulta talaga ng investigasyon ng PNP. Parang nakikita ho natin na may kinakatigan na ho mga kabalitaan. At ito naman ho nga umuugong na palit liderato mga kabalitaan, palit ulo ay naudlot dahil nga po siguro alam na ho natin kung sila pa ang mamamahala ho dyan sa Senado, wala na hong patutunguhan ho mga kabalitaan, walang makukulong, walang malalaman, makikilala kung sino ho itong mga animal na mga kawatan sa pera ni Juan mga kabalitaan. Only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the line. Read between the line. Any pressure, negative or positive, please read between the line. What pressure? Pressure na pumalas. Dagdag pa ni Cayetano ang mahalagaan niya na nanatiling matatag ang mayorya ng Senado. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committee. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. So makikita ho natin yung sinseridad ho dito ni Senator Alan Peter Cayetano mga kabalitaan na kung ano yung tama, kung ano yung nakasaad sa batas, doon lang ho tayo. Meron bang ganyan? Si One Bull University Soto mga kabalitaan at itong si Pinky Lacson mga kabalitaan, diba? So yung ginawa ho nila ito na kumbaga parang pinagtatakpan yung mga kawatan sa ating gobyerno, ito po yung makakapagdulot ho ng hindi maganda ho para sa taong bayan dahil mas lalo mahihirapan yung taong bayan dito. At ano naman ho sabi dito ni Mig Subiri mga kabalitaan, parang nagmamalinis din siya rito Akala mo wala ho siyang pagkakamalihong ginawa sa panahon na sila po ay hinawakan nila yung Senado. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako You know, para sa institusyon na ito. politiko At talaga napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. di ba? Kailangan daw magkaroon ho ng pagbabago ho mga kabalitaan. Kailangan magkaroon ho ng leader na makapagpabago ho sa dignidad di umano ng Senado. Ang tanong po natin ngayon, nung hawak ko nila yung Senado, may dignidad pa ba sila? Credible pa ba sila mga kabalitaan? Kayo naman siguro, alam nyo yan. Di ba? Kung may dignidad ho sila, sabihin nyo sa akin ngayon mga kabaitan kung ano ang pinangahawakan nyo. Kasi para sa akin, wala sila po yung walang dignidad. Dahil po, parang ikinanlong na ho nila yung mga kawatan na mga politiko. Napakalaking halaga, napakalaking proyektong nawawala na sana ngayon ay napapakinabangan na ng taong bayan. Pero nasaan na ho mga kabalitaan? Itong si Pinky Lacson, hindi man niya pinayagan
na papuntahin sa kanyang hearing ho sa Senate Blue Ribbon Committee itong mga bersamin, mga kabalitaan. So ngayon gumagawa pa siya ng partial report at nagpupumilit ho na papirmahan itong kanyang partial report dahil po siguro doon na siya magkaroon ng pagkakataon na maguyo ho itong mga pumirma. Matatalino ho ngayon yung minority dati ha. Ngayon ano na sila, majority black na sila ngayon eh. So sino po ba ang sino po ba ang walang dignidad? Itong liderato ni Senate President Cayetano or kayo dyan sa minority black? Meron ba kayong na-resolvang problema? Nakilala nyo ba kung sino yung mga kawatang ito? O baka dahil hindi nyo po inisa-isa, baka kumpadre ito, baka kumadre ito. Hindi niya po dapat sabihin na kailangan ibalik ang dignidad ng Senado dahil sila lamang ho ang nakapagpasira ho sa imahe ng Senado ho, mga kabaitan, dahil sa kanilang kawalang-hiyaan. Tuloy itong mga mamamayang Pilipino nagdududa na baka sila rin pala ay nabigyan na rin ng maleta ho ni Tambuaya, mga kabalitaan. So marami hong paikot-ikot dyan sa Senado ng mga senador na nangingganyo na balik kayo sa amin, papalitan natin si Alan Peter Cayetano. Parang namulat na ho yung mga kasamaan ho nila. Itong si Senador Marcoleta, ano bang sabi niya rito? Huwag kayong makinig o maniwala sa mga chismoso at intrigero, mga kabalitaan. Dahil yan lamang ho makakasira ho sa ating bayan kung kayo po ay maniniwala ho dito. Magandang hapon. Kayo ba ulit sa Blue Parang Ribbon? kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng Flood Control Pro under the new leadership, sir? Ano ba yung Blue Ribbon? Yan ang ano eh, no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang mandato. Kung anong call niya, di ba? May attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Nga, sila umiikot, minuto eh. So it's a failed coup. A failed coup d'etat. Hindi naman natin masasabing po. Nag-ano pa lang naman sila eh, kayo naman. Halimbawa ikaw, alam nilang alam naman lang matatag ka. Tingnan na nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Ito sabi ko, I just said to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crown. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin niya, sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Ang kakalas sa ating grupo. Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating ng araw na yan. Wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong mo na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kahit wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sino mo lang konsensya kakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi
At least, domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig, sino tutulong sa'yo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa kanya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, send na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita, nililin lang nila ngayon. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. I-surrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron na tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi po ng OSD, di ba, yung enforceable. Balik ka dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify Na-solidify yung ang samahan majority ng after nung what happened on konsensya ba Wednesday? si Senator Mikan I nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba nag... Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. so, nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala akong sinasabi. Wala akong Sabi niya sinasabi. kanina, Wala akong sinasabi. Ako, okay naman. Sen, thank you so much. O ano? Sige, ano? Yes, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Wala Senado. kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Nix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagtutukan. Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukukus kami, in-extend namin ang kukus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaanong nakakalahati. Bigla nga peputukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Why? Sir, was the Senate really under attack during the time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon at sasabihin pa. Meron daw, may kinukuhang susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang DI? Tama. Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsesave? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him?
Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Loko-loko rin to pala si ano eh. Senador Marcoleta o mga kabaitaan. Alright, so narinig niyo po dito mga kabitan si Senador Marcoleta. Talaga pong mantakin niyo po, minuminuto pala umiikot pala itong mga hudas ng mga senador dyan para ho mangumbinsi na lilipat to sa kanila. Di ba? At itong si Mig Zubiri, wala na ho tayong mapapalaw dyan. Kahit Bisaya ho yung hinampak mga kabitan. Wala na, ano na yan. Baga nabubusalan na ho yan mga kabitan. Di na natin makukuha yun na mangingibang bakod ho yan dahil matakin nyo po yung papa ho niya pinahiyangan ito ni Boboim dyan sa kanilang lugar na gustong iangat yung kamay ni Boboim, ayaw ni Boboim, hinayaan lang sa stage, parang ginawang siraulo mga kabitan. Ngayon dikit na dikit din itong si Zubiri kay Boboim. So ano pa ba? Wala tayong nakikitang dahilan kung bakit parang lintaho siya ngayon mga kabitan sa Boboim administration mga kabalitaan. Alright, so kung nagustuhan niyo po, share niyo na po yung video at maraming salamat sa mga subscribers. Sana tuloy-tuloy pa rin kayong mag-subscribe at mag-comment, then mag-like para malaman ng karamihan kung ano pa po mga ganapan sa ating lipunan. Then sa Facebook po, follow, like, and share mga kabalitaan sa ating pagbabalik para pa po sa mga karagdagang impormasyon, balitaan, dahil ang danagan balita mo komentaryo mo latigo. To God be the glory, mwah, mwah, chip, chip. Peace out.